Sa tuwing may dalaw ang dalagang ito, kinakailangan niyang hatiin ang chopsticks at itusok sa liig, isang gwapong prison guard. Sa isang kisap mata ay lumipas na ang 15 taon. Dahil palagi siyang nagdudulot ng gulo, inilipat siya ng prison director sa isang selda na puno ng masasamang tao, ngunit hinahamak niya pa rin sila. Naglilinis ang lahat habang siya ay nagwawalang bahala. Ang kanyang mapagmataas at suwail na ugali ay ikinagalit ni Everest Dung. Tinawag niya si Lee Ro-um upang maglinis, ngunit hindi siya nag-abala. Sa galit, ibinato ni Everest Dung ang libro ni Lee Ro-um sa sahig, ngunit wala siyang reaksyon at malamig na tiningnan lang si Everest Dung. Narinig ng prison guard ang ingay at pumunta upang tingnan ito. Agad na isinumbong ni Everest Dung sa prison guard na ayaw maglinis ni Lee Ro-um, ngunit paglingon niya, pinupunasan na ni Lee Ro-um ang salamin. Akala ng prison guard na nanggugulo si Everest Dung, kaya't binalaan niya itong huwag gumawa ng gulo. Si Everest Dung ay laging suwail at hindi pa kailanman nakaranas ng pagkabigo ng ganito. Galit na galit siya at sumugod upang turuan si Lee Ro-um. Huwag na, pinatay niya ang sarili niyang mga magulang kaya siya napunta rito. Ngunit hindi ganoon kadaling sumuko si Everest Dung. Sa hapunan, tiningnan niya ng masama si Lee Ro-um, ngunit hindi ito nag-abalang pansinin. Sa galit, ibinuhos ni Everest Dung ang tray ng pagkain ni Lee Ro-um. Sinubukan ni Lee Ro-um na tiisin ito, ngunit sadyang nang aasar pa si Everest Dung. Ayaw ko talaga sa mga taong walang respeto sa kanilang mga magulang. Hindi agad nagalit si Lee Ro-um, sa halip ay pumunta siya upang linisin ang mansa sa kanyang damit dahil nakaisip na siya ng paraan kung paano paghihigantihan ang matandang ito. Nang gabing natutulog ang lahat, biglang sumigaw si Everest Dung. May hawak si Lee Ro-um na straw na may methanol. Kung gagalaw ka, tutulo ang tubig sa mata mo. Puro methanol ito. Kung sino man ang matamaan nito, hindi man mamatay ay mabulag naman. Talagang natakot si Everest Dung. Maawa ka sa akin, simula ngayon tatawagin na kitang nanay. Magiging mabuti akong anak sa iyo, pakiusap nay. Saka lang ibinato ni Lee Ro-um ang straw at humiga, habang nakatitig kay Everest Dung. Ang ibang tao sa silid na hindi pa natutulog ay natakot din at halos maihi sa kanilang mga pantalon. Kaya't si Lee Ro-um ay naging leader. Isang araw, nagulat sa GE tungkol sa 15 taong gulang na kaso ng pagpatay sa mga magulang ni Lee Ro-um na naging maling akusasyon pala. Kamakailan, natuklasan ng pulisya ang isang lalaking gumagamit ng iligal na baril. At ang bala niya ay eksaktong tumugma sa bala sa kaso ng mga magulang ni Lee Ro-um. Ngayon, kailangan na lang nila ang kanyang testimonya upang baliktarin ang hatol. Si Han Mo-yaong, isang abogado, ay kusang loob na kinuha ang kasong ito. Mayroon siyang matinding empathy syndrome at ang mga taong may ganitong karamdaman ay madalas na labis na nakikiramay sa iba. Kaya't gusto niyang tumulong sa mga mahihinang grupo. Kinausap niya ang salarin sa pagpatay sa mga magulang ni Lee Ro-um. Bakit mo idinamay ang anak ng biktima? Sinabi ko sa kanyang sunugin ang kanyang mga magulang. Iyan ang nararapat gawin ng isang anak, hindi ba? Nang panahong iyon, matapos niyang patayin ang mga magulang ni Lee Ro-um, pinilit niya itong magsindi ng apoy upang sirain ang ebidensya at itinuring siyang salarin. Naaresto si Lee Ro-um, ngunit hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili. Sa halip ay kusang loob na inamin na siya ang pumatay sa kanyang mga magulang. Ito ay dahil gusto niyang mahuli ang utak sa likod ng insidente. Kaya't simula nang magsindi siya ng apoy, gumawa na siya ng plano para sa paghihiganti. Ngayon, ang taong pumatay sa kanyang mga magulang ay walang kahihiyang humihingi ng tulong kay Han Mo-yaong upang mapababa ang kanyang sentensya sa 15 taon. Siyempre, hindi matutulungan ni Han Mo-yaong ang isang masamang tao tulad niya. Kaya't inirecord niya ang kanilang usapan at ipinost sa social media. Agad na nakakuha ng atensyon ang insidente. Sa ilalim ng panggigipit ng publiko, si Lee Ro-um na nakulong ng 15 taon ng walang kasalanan ay tinawag sa korte. Ginamit ni Han Mo-yaong ang ebidensya na kanyang nakalap upang palayain si Lee Ro-um. Ngunit dahil gumawa si Lee Ro-um ng maraming masamang bagay sa bilangguan, kaya't kahit pinalaya siya, kailangan pa rin siyang bantayan at subaybayan. Ang supervisor na si Go Yo-han ay binalaan si Lee Ro-um na huwag gumawa ng anumang iligal na bagay, kung hindi ay ipapabalik niya ito sa kulungan. Ngunit hindi siya pinansin ni Lee Ro-um. Kinabukasan, nakipagkita siya kay Han Mo-yaong at umiiyak na nagsumamo sa kanya na tulungan siyang makakuha ng bayad pinsala para sa maling pagkakakulong. Si Han Mo-yaong, na mahilig tumulong sa mga mahihina, ay hindi makatigil na manood. Kumuha siya ng tissue para kay Lee Ro-um, ngunit nang bumalik siya, huminto siya. Dahil sa body language ni Lee Ro-um, makikita na tuwang-tuwa siya dahil nagamit niya si Han Mo-yaong. Ngunit hindi ito ibinunyag ni Han Mo-yaong at pumayag pa sa kanyang kahilingan. Matapos ang pakikipag-usap kay Han Mo-yaong, tumakbo si Lee Ro-um sa isang tindahan ng segundamanong branded na gamit at sinabing pulis siya. Pagkatapos, sinabi niya sa may-ari na pinaghihinalaan itong nagtatago ng mga ninakaw na gamit. Nang makita ang may-ari na nag-alala, sinabi ni Lee Ro-um na ibigay sa kanya ang mga libro para tingnan. Dahil sa kanyang kakayahang tandaan ang binabasa niya sa isang sulyap, binasa niya ang lahat ng impormasyon na kailangan niya, ngunit nagpanggap na hindi niya naintindihan. Kinuha niya ang libro at kinumpirma sa may-ari ang mga bagay na gusto niya. Nang kinumpirma ng may-ari na totoo nga iyon, sinabi ni Lee Ro-um na kailangan niyang dalhin ang lahat sa istasyon para sa investigasyon. Kaya nakuha niya ang isang set ng branded na damit at bag pagkatapos, dinala niya ang mga gamit sa banyo. Nang lumabas siya, mukha na siyang isang mayamang babae. Ang mga bagay na pinuntirya niya ay hindi ang mga damit at bag, kundi ang makapagbihis ng maayos upang makapasok sa kasino at kumita ng malaking halaga. Pagpasok niya, pumili siya ng isang mayamang mag-asawa at sinabi sa kanila na mayroon siyang utak ni Einstein at kakayahang tandaan ang binabasa niya sa isang sulyap upang matulungan silang maging malaya sa pananalapi. Nag-aalinlangan ang dalawa kaya binigyan lang nila si Lee Ro-um ng ilang chips upang subukan ang ilang laro. Hindi nagtagal, napuno ang harapan ni Lee Ro-um ng tumpok ng chips. Ngunit napansin na siya ng kasino dahil nanalo siya ng napakarami sa maikling panahon
panahon, pinaghihinalaan siyang ng daya aya't aalisin na sana siya. Ipinaliwanag ni Lee Ro-um na nilalaro niya lang ito para sa dalawang tao. Ngunit nakita ng dalawa na may mali kaya't mabilis nilang tinanggihan ang anumang koneksyon sa kanya. Pagkatapos, dinala ng security si Lee Ro-um sa SCE area upang ipapalit ang chips na napanalunan niya sa pera at binigyan pa siya ng karagdagang 50%. Kaya pala, hindi nila mahanapan ng ebidensya na nandaya si Lee Ro-um kaya't binayaran na lang nila siya para paalisin. Kung hahayaan lang siyang maglaro, malulugi sila sa lalong madaling panahon. Kaya sa isang kisap mata, si Lee Ro-um ay naging isang tunay na mayaman. Matapos siyang umalis sa kasino, humanap siya ng isang tagapaghatid upang ibalik ang mga damit at bag sa may-ari ng segundamanong tindahan. Pag-uwi niya, nakita niya ang kanyang supervisor na si Go-yohan. Buong araw na hindi niya nakita si Lee Ro-um kaya't nag-alala siyang baka may ginawa itong masama. Nakita niyang kahina-hinala ang bag na hawak niya kaya't hiniling niyang buksan ito. Natakot si Lee Ro-um na baka mahimatay si Go-yohan kapag nakita ang halaga ng pera. Kaya't sinabi lang niya na personal na gamit ito at hindi niya maipapakita. Ngunit matyagang iginiit ni Go-yohan na buksan niya ito. Tamang-tama naman na dumating si Han Mo-yaong upang hanapin si Lee Ro-um. Sinabi niya kay Go-yohan na nilalabag nito ang privacy at ginamit pa ang kanyang kaalaman sa batas upang turuan ito. Dahil sa pagkasermon, galit na umalis si Go-yohan. Ngunit pag-alis nito, agad na binuksan ni Han Mo-yaong ang bag ni Lee Ro-um at nagkalat ang pera sa sahig. Hindi makapaniwala si Han Mo-yaong sa kanyang nakita dahil bagong labas lang si Lee Ro-um. Kaya't saan niya nakuha ang perang ito kung hindi siya gumawa ng iligal. Kinabukasan, nakipagkita siya kay Lee Ro-um at hiniling na sabihin ang totoo tungkol sa pinagmula ng pera. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Lee Ro-um at sinabi lang na legal niyang kinita ang pera. Nag-aalinlangan si Han Mo-yaong. Ngunit hindi na nag-abalang magsalita pa si Lee Ro-um tungkol dito dahil mayroon pa siyang mas mahalagang bagay na gagawin. Dati, humingi siya ng tulong kay Han Mo-yaong para gumawa ng petisyon para sa bayad pinsala dahil sa maling pagkakakulong. Natapos na ni Han Mo-yaong ang petisyon, ngunit bago niya ito isumite, hiniling niya kay Lee Ro-um na ilagay ang pera sa bangko upang siya ang mamahala. Gusto ni Lee Ro-um na makuha ang bayad pinsala, aya't sumunod na lang siya dahil ang halaga ng bayad pinsala ay mahigit sa 0 beses ng perang nasa kanya ngayon. At sa ngayon, ayaw na rin niyang makipagtalo pa kay Han Mo-yaong tungkol sa pera. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang simulan ang kanyang plano ng paghihiganti. Ngunit una, kailangan niyang harapin si Go-yohan na araw-araw siyang binabantayan. Humingi siya ng tulong sa kanyang hacker na kaibigan upang i-locate ang telepono ni Go-yohan para malaman ang kanyang lokasyon. Si Jung Da-jeong, mabilis na nahanap ang lahat ng impormasyon ni Go-yohan at nagpadala ng mensahe. Karaniwan, may link itong kalakip sa telepono ni Go-yohan. Hindi inaasahan na ang isang pulis na tulad ni Go-yohan ay agad na pinindot ang link at pinayagan ang pag-access sa lokasyon ng walang pag-aalinlangan. Matapos makuha ang lokasyon ni Go-yohan, ipinabantay siya ni Lee Ro-um. Hindi inaasahan na si Go-yohan ay napakaresponsable at personal na binabantayan ang bawat tao. Kabilang sa mga ito ay isang lalaking may probasyon na nagsimulang magnakaw ng mga sasakyan sa kung saan-saan at nahuli siya ni Go-yohan sa akto. Ngunit hindi ito iniulat ni Go-yohan sa istasyon. Sa halip ay sinabihan lang ang lalaki na ibalik ang ninakaw sa may-ari. Ipinakuha ni Lee Ro-um ang lahat ng litrato. Dinala ni Lee Ro-um ang mga litrato at hinanap si Go-yohan. Ngunit walang pag-aalinlangan na sinabi niyang maganda siya sa litrato. Nawala nang masabi si Lee Ro-um. Binalaan niya itong huwag na siyang sundan. Kung hindi, gagamitin niya ang mga litratong ito upang isumbong siya sa pagtatakip sa isang kriminal. Sa wakas, natapos na niya si Go-yohan. Pumunta si Lee Ro-um sa isang high-end na ospital upang alisin ang isang tao. Ito ay ang kasabwat sa kaso ng kanyang mga magulang. Tahimik siyang pumasok sa locker room ng ospital. Nagpalit ng damit nurse at pumasok sa isang random na silid ng pasyente. Pinindot niya ang emergency button upang akitin ang mga duty nurses, habang siya naman ay pumasok sa nurse station upang hanapin ang password para sa restricted na medicine cabinet. Pagkatapos ay binuksan niya ang kabinet, kumuha ng 2 bote ng gamot at pumunta sa silid ni Professor Lee. Kahit na malapit na siyang mamatay ngayon, ngunit gusto ni Lee Ro-um na siya mismo ang pumatay sa kanya para makaganti. Inalis niya ang oxygen mask nito. Ang pamilyar na ubo ay biglang nagpaalala sa kanya ng taong may maskara na kasama sa pagpatay sa kanyang mga magulang noong panahong iyon. Ngayon, kailangan niya itong patayin gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa sandaling itinurok niya ang gamot sa intravenous drip nito, biglang pumasok si Han Mo-yaong. Pinalabas kita sa kulungan para gawin ito. Ngunit hindi pinansin ni Lee Ro-um ang sinabi niya. Nang makitang matigas pa rin ang ulo niya, kinailangan ni Han Mo-yaong na itulak si Lee Ro-um at mabilis siyang inilabas sa ospital. Gusto ni Han Mo-yaong na malaman kung bakit niya sinaktan si Professor Lee. Ngunit hindi siya nag-abalang magpaliwanag. Galit na galit siya dahil nasira ang kanyang plano. Binalaan niya si Han Mo-yaong na huwag makialam sa mga bagay na hindi niya kasali. Kailangan niya lang tulungan siyang makuha ang bayad pinsala. Dumating ang araw na isinasagawa ang pagdinig para sa petisyon ni Lee Ro-um para sa bayad pinsala. Akala ni Lee Ro-um na susunod lang sila sa proseso at makukuha na niya ang pera pagkatapos. Hindi inaasahang nanggulo si Han Mo-yaong. Gusto niyang tutulan ang petisyon ni Lee Ro-um para sa bayad pinsala dahil iniimbestigahan pa rin nila ang kaso ng mga magulang nito. Kaya kailangan nilang i-extend ang oras ng bayad pinsala hanggang matapos ang kaso. Nang marinig iyon, natawa si Lee Ro-um. Siguradong gusto na niyang ibagsak si Han Mo-yaong ngayon. Tumayo si Lee
Roam at umalis. Pag-uwi niya, naglakas loob pa si Han Muyaong na tawagan siya para sermonan. Nawala ng pasensya si Lee Roam. Bukod sa pagganti, maganda pa rin ang mundo. Umalis ka na. Matapos niyang ibaba ang telepono, nakatanggap si Lee Roam ng mensahe. At may isa pang mensahe. Dahil sa kuryosidad, tinawagan niya ang numero ng nagpadala ng mensahe. Ngunit nalaman niyang hindi pala ito totoong numero. Pumunta siya sa address na nasa mensahe at in-enter ang code para buksan ang locker ayon sa instruksyon. Sa loob, may pulang kahon ng regalo na mailaso. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga litrato noong dinukot ang kanyang mga magulang. Ang masakit na alaala, 15 taon na ang nakalipas ay biglang bumalik. Ang lalaking manyak na kumuha ng litrato sa babaeng may utak na parang kay Einstein ay may malagim na kinahinatnan. Alam ni Lee Roam na kinukuhanan siya ng litrato, ngunit hindi siya agad lumapit upang ilantad ito. Sa halip ay hinintay niya itong lumabas sa banyo. Nang makitang hindi pa rin ito nakaka-recover, kinuha niya ang telepono nito at pumasok sa banyo para tingnan. Hindi inaasahang puno ito ng mga video at litrato na kinunan ng palihim. Ang lalaki ay natakot na mabunyag kaya't nanggulo siya sa harap ng pinto ng banyo ng mga babae. Hindi niya inaasahan na isusumbong siya sa pulis. Nang nasa presinto na sila, inakusahan niya si Lee Roam na itinulak at binugbog siya, ngunit hindi niya binanggit ang tungkol sa telepono. Ngunit sinabi ni Lee Roam na, hindi ba dapat sinabi mong ninakaw ko ang telepono mo? Nang marinig ang telepono, nataranta siya at hindi alam ang sasabihin. Napilitan siyang bawiin ang kanyang akusasyon kay Lee Roam. Pagkalabas nila sa presinto, sinubukan niyang kunin ang telepono kay Lee Roam. Biglang dumating si Han Muyaong at ibinagsak siya. Biglang nakatanggap si Lee Roam ng mensahe na may dalawang salita, tapos na. Tinanong ng lalaki si Lee Roam kung paano niya maibabalik ang kanyang telepono. Ibinato ni Lee Roam ang business card ni Han Muyaong sa kanya. Sinabihan niya itong pumunta kay Han Muyaong kinabukasan para kunin ang telepono. Pagkaalis niya, ipinakita ni Lee Roam ang telepono kay Han Muyaong. Pagkatapos tingnan ni Han Muyaong, nagtaka siya. Bakit hindi mo na lang agad ibinigay sa pulis para mabulok siya sa kulungan? Sinabi ni Lee Roam na nagpakabit siya ng virus sa telepono. Pag nakuha na niya ang telepono, tiyak na kokopyahin niya ang mga nilalaman nito. Sa puntong iyon, papasok ang virus sa kanyang computer. Pagkatapos, gagamitin niya ang mga nasa computer para i-blackmail siya hanggang maubos ang lahat ng maruming pera na kinita niya at sa kanya ibibigay ang ebidensya sa pulis para matulungan silang imbestigahan ang sindikato ng paniniktik na ito. Ngunit hindi sumang-ayon si Han Muyaong sa ginawa ni Lee Roam. Dahil isa siyang abogado, alam niyang malinaw na illegal ang ginagawa niya. Tumawa si Lee Roam nang may paghamak. Makikipag-usap ka ba tungkol sa batas sa mga walang hiya na yon? Bakit ibibigay mo sa pulis ang telepono? Para bigyan lang siya ng probasyon at hayaan siyang magpatuloy sa pagkuha ng mga litrato sa lansangan. Ayaw na ni Lee Roam na makipagtalo pa kay Han Muyaong na ang tingin niya ay tanga. Sinabi niyang dalhin na lang nito ang telepono at gawin ang gusto niya. Umuwi si Han Muyaong at tiningnan ang telepono ng lalaki. Nalaman niyang bago ibenta ang mga litrato at video, ginagamit muna niya ito para i-blackmail ang mga biktima. Kahit na nakapagpadala na sila ng pera at nagmakaawa, hindi niya pa rin ito binubura at ipinagbibili pa sa kung saan-saan. Nang makita niya iyon, sumumpong na naman ang kanyang empathy syndrome. Sa huli, sumang-ayon siya sa paraan ni Lee Roam. Han Muyaong hinanap si Kia para ibalik ang cellphone niya at binuksan ang voice recorder. Pinagsalita niya si Kia na siya ang nagwalang bahala sa kanyang cellphone at nadapa dahil sa kapabayaan at walang kinalaman dito si Lee Roam. Pagkatapos niyang i-record, ibinalik niya ang cellphone sa kanya at binalaan siyang huwag na siyang kukuha ng mga lihim na larawan. Ngunit sinabi ni Kia, tiningnan mo ba ang cellphone ko? Mayroon ka bang gusto sa kanila? Gusto mo bang bumili ng mga larawan ng isa sa kanila? Ngayon, naiintindihan na ni Han Muyaong kung bakit gusto ni Lee Roam na gawin ito kay Kia. Ngunit hindi magtatagal ang kanyang kasiyahan dahil tuturuan siya ni Lee Roam kung paano maging isang tao. Ang pamilya ang pumatay sa kanyang anak, ngunit sila ay nananatiling malaya sa batas. Nagpasya siyang lumaban para sa hustisya para sa kanyang anak. Ngunit sino ang mag-aakala na kakasuhan siya ng pamilya para sa paninirang puri? Naranasan din niya ang cyberbullying. Sabi ng mga taong walang utak sa internet, maayos pa rin siyang manamit, hindi naman siya mukhang malungkot. Siguradong iniwan niya ang kanyang anak sa bahay ng kaibigan. Ngayon na alam ng pamilya na patay na ang kanilang anak, makakakuha sila ng malaking halaga ng insurance, kaya ginagawa nila ito upang makuha ang insurance money. Ang serye ng masasamang komento ay pumatay sa kanyang huling lakas ng loob na mabuhay. Nagpasya siyang tapusin na ang lahat, ngunit sa kabutihang palad, dumating ang abogadong si Han Muyaong sa oras upang pigilan siya na gumawa ng isang hangal na bagay. Sinisisi niya ang sarili na hindi niya dapat iniwan ang kanyang anak sa bahay ng kaibigan dahil sa pag-aalala sa kinabukasan ng bata. Sinabi ni Han Muyaong sa kanya na huwag mag-alala dahil sisikapin niyang ipaglaban ang hustisya para sa kanya. Ngunit naimbestigahan na niya ang lahat ng mga pahiwatig at nakita lang niya na bumili ang pamilya ng malaking halaga ng insurance para sa batang lalaki bago ito malunod. Wala siyang nakitang iba pang direktang ebidensya. Sa tabi niya, si Lee Roam na may utak ni Einstein ay naniniwala na sa mga ganitong sitwasyon, ang tanging paraan ay ang labanan ang masama sa masama. Gusto niyang siya mismo ang magpataw ng hustisya para sa babaeng ito. Pagkatapos, humingi siya ng tulong sa kanyang kaibigang hacker, si Jung Da-jeong, upang gumawa ng peking doktorado sa pediatric psychology para sa kanya. Pumunta siya sa nursery school ng anak ng pamilya upang magbigay ng lecture sa mga issue sa psikolohiya. Habang nagtuturo, sinadya ni Lee Roam na banggitin ang eksena kung saan sinaktan ng isang bata ang kanyang ina sa labas ng gate ng paaralan.
Iyon ay sina Jang Kyung-ja at ang kanyang anak. Noong panahong iyon, gusto ng batang lalaki ng inihaw na karne. Gusto niyang bumili ng video game console at ipinagmamalaki pa niya na mayaman ang kanilang pamilya. Nang marinig ito, nataranta si Jang Kyung-ja at bumulong sa kanyang anak, basta't huwag mong babanggitin ang tungkol sa insurance at kabayaran sa kaso ng iyong kapatid. Papayag ako. Ngunit lalo pang nagdemand ang batang lalaki. Gusto niyang kumain ng inihaw na karne mag-isa dahil inubos ng kanyang mga magulang ang inihaw na karne noong nakaraang beses. Pagkatapos niyang sabihin iyon, sinaktan pa niya ang kanyang ina na nagpatitig sa kanila sa kakaibang paraan ang ibang mga magulang. Nang marinig niya ito, gusto na lang ni Jang Kyung-ja na magtago. Ngunit sa pagtataka niya, sinabi ni Lee Ro-um, ang mga normal na tao ay iisipin lang na ang bata ay hindi sibilisado, makasarili at may tendensya sa karahasan. Ngunit sa mata ni Lee Ro-um, iyon ay isang bihirang at magandang binhi. Pagkatapos ng lecture, sinadya ni Lee Ro-um na lapitan si Jang Kyung-ja. Sinabi niya na ito ay isang mahalagang panahon para sa bata na maging isang henyo. Nagulat si Jang Kyung-ja at inanyayahan si Lee Ro-um sa kanilang bahay sa araw ding iyon upang tanungin kung paano palakihin ang kanyang anak upang maging isang henyo. Ngunit nagbigay si Lee Ro-um ng kondisyon na dapat nilang sabihin ng eksakto ang lahat ng nangyari kamakailan sa kanilang pamilya. Hindi sila dapat magtago ng anuman. Sinabi niya sa asawa ni Jang Kyung-ja na magbukas ng isang random na pahina. Nagbasa si Lee Ro-um ng walang kahirap-hirap, binabasa ang bawat salita. Nagulat ang mag-asawa sa kanyang photographic memory. Sinamantala ni Lee Ro-um ang pagkakataon at sinabi na ang kanyang utak ay isa kasampulang ng kay Einstein. Ngunit ang kanilang anak ay maaaring magkaroon ng IQ na kasing taas ng kay Einstein. Dagdag pa ni Lee Ro-um, kung hindi ko siya agad na stimulate, babalik sa normal ang IQ ng bata. Pinakita rin ni Lee Ro-um ang mga resulta ng edukasyon mula sa kanyang panig. Natrap si Jang Kyung-ja at gusto niyang dalhin agad ang kanyang anak sa center. Ngunit tumanggi si Lee Ro-um. Sinabi niya na bagaman mayroon siyang koneksyon sa paaralan, ang tuition fee ay hindi nila kayang bayaran. At ang taunang bilang ng mga estudyanteng tinatanggap ay limitado. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa 5-digit na tuition fee. Halos masuka ang mag-asawa, ngunit naisip nila ang kanilang anak, kaya't nagtiis sila at kinuha ang insurance money mula sa kanilang yumaong anak. Si Lee Ro-um ay nakaupo sa ibabaw ng tumpok ng pera at naghihintay kay Han Mo-yaong na bumalik. Nagulat si Han Mo-yaong nang makita ito. Ito ba ay tunay na pera o peke? Ito ay ang insurance money para sa pagkamatay ng anak ng iyong kliyente. Naisip ni Han Mo-yaong na hindi na siya naiba sa isang scammer. Plano niyang dalhin ang pera sa istasyon ng pulisya. Tinamad na magpaliwanag si Lee Ro-um. Nagtapon lang siya ng isang cellphone sa ibabaw ng pera. Panoorin mo muna ang video na nasa loob bago ka magreklamo. Hindi ako nanonood ng mga panloloko. Huminto si Han Mo-yaong sa harap ng istasyon ng pulisya. Ngunit bago siya pumasok, hindi niya napigilang panoorin ang recording ng kanyang ina na tumatawag, "Ina, ina, tulungan mo ako, ina." Hindi makapaniwala si Han Mo-yaong na ang video na ito ay nakuha mula sa pamilya. Sa huli, nanalo ang kanyang pagkamatuwid laban sa kanyang paniniwala sa batas. Ibinigay niya ang video sa pulisya. Hindi nagtagal, lumabas sa balita ang kwento tungkol sa pamilya na naging sakim sa insurance money ng kanilang ampon na anak at nakuha nila ang hustisya para sa nawalan ng anak na ina. Ibinigay ni Han Mo-yaong ang diary ng batang lalaki sa ina. Sa loob nito ay ang lahat ng pagmamahal na naramdaman ng bata para sa kanyang ina. Palagi siyang naaalala ng bata at naiintindihan din siya. Ngayon, gusto din ng bata na mabuhay siya ng maayos. Dalawang kabataan ang nagbenta ng bank card sa isang broker. Ibinenta naman ng broker ang mga ito sa mga scammer. Ngunit hindi nila alam na pagkatapos matanggap ng mga scammer ang pera mula sa kanilang biktima, kinuha agad ng dalawang kabataan ang lahat ng pera mula sa account. Inakala ng mga scammer na niloloko sila ng broker, kaya tinuruan nila ito ng leksyon at pinilit siyang ibalik ang pera. Ngunit hindi nila alam na ginagalaw na nila ang taong hindi dapat galawin. Ang batang lalaking nagngangalang Ringo ay may nakatatandang kapatid na si Lee Ro-um. Nang malaman ni Lee Ro-um na dinakip siya, nagplano siyang hulihin ang dalawang kabataang scammer para sa grupo ng mga scammer at kunin na rin ang lahat ng perang kinita ng mga scammer. Sinabi ni abogadong Han Mo-yaong na nilalabag niya ang batas, ngunit wala siyang pakialam. Hinuli niya ang dalawang kabataan, ngunit si tanga na Han Mo-yaong tumawag at sinabing, "Tinawag ko na ang pulis para iligtas si Ringo." Ngayon ay sira na ang plano. Kailangan niyang hanapin si Ringo bago siya matagpuan ng pulis, kung hindi ay makukulong din siya. Ngunit hindi ito mahirap para sa henyong utak ni Lee Ro-um. Nang makita ng pinuno ng grupo na ayaw ibalik ni Ringo ang pera, nagpasya siyang kunin ang kidney nito bilang bayad sa utang. Biglang may tumawag kay Ringo, kaya sinagot ng pinuno ang tawag at nagpanggap na tiyuhin ni Ringo. Sa kabilang linya, sinabi ni Lee Ro-um na kasama niya ang pulis. Sinabi niya na nahuli na ang dalawang scammer at ibabalik na nila ang pera kay Ringo. Napangiti ang pinuno nang marinig ito. Ngunit sa pagtataka niya, sinabi ni Lee Ro-um na na-freeze na ang account ni Ringo. Kaya kailangan nilang magbigay ng ilang mapagkakatiwalaang account para ilipat ang pera. Ngunit kailangan niyang pumunta sa istasyon ng pulisya upang kumpirmahin ito. Dali-daling ipinadala ng pinuno ang address kay Lee Ro-um at pagkatapos ay pinapunta ni Lee Ro-um ang kanyang mga tauhan na nagpapanggap na pulis upang iligtas si Ringo. Matapos siyang ilabas, tinawagan ni Lee Ro-um ang pinuno at hiniling ang numero ng account. Ibinigay ito ng kabilang panig kay Lee Ro-um nang walang pag-aalinlangan. Si Jung Da-jeong naman sa kabilang linya ay nagsimulang kumilos. Nakatanggap ang scammer ng sunod-sunod na mga mensahe mula sa bangko na nag-aabiso ng mga pagbabago sa balanse. Bago pa niya ito tingnan, tumawag na si Lee Ro-um at nagpakilala bilang isang empleyado ng bangko at tinanong kung nakatanggap ba siya ng tawag mula sa pulis at binigyan niya ito ng numero ng account. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya
na ang pulis ay isang scammer. Ngayon ay inililipat na ang pera mula sa kanyang account sa ibang account sa napakalaking halaga. Agad na tinignan ng lalaki ang mensahe at nakita na halos 1,000,000 ang binabawas bawat minuto. Nataranta siya at tinanong si Liro kung ano ang dapat niyang gawin. Kaya nagpadala si Liro sa kanya ng link at sinabing ipadala ang litrato ng kanyang e-card doon at pagkatapos ay ilipat ang pera sa secure na account ng bangko. Pagkatapos makuha ang kanyang pera, tumawag si Liro sa kanya sa pangalan ng pulisya. Nailipat ko na sa iyo ang 50 milyon. Hindi pulis. Tumawag sa akin kanina ang bangko at sinabing isa kang scammer. Sino ang scammer na maglilipat ng pera sa iyo? Sa sandaling iyon, ang pinuno ng mga scammer. Nang sinuri niyang mabuti ang bank transactions, nakita niya na ang lahat ng mga mensahe ng transfer ay peke. Ang prosecutor pala ang nagpadala sa kanya ng 50 milyon. Sa puntong ito, naintindihan niya na ang empleyado ng bangko ang scammer. Sa katunayan, lahat sila ay mga scammer. Hindi na nila mababawi ang maruming pera dahil ibinalik na ni Liro ang maruming pera sa biktima. Pinalaya din ni Liro ang dalawang batang lalaki na nagnakaw ng pera. Matapos ma-scam ng ilang beses ni Liro nalaman ni Han Mouyang na ang mga taong niloloko ni Liro ay masasamang tao na may maraming krimen at ang paraan ni Liro ay mas epektibo kaysa sa batas na matagal na niyang sinasamba. Ang sinabi niya tungkol sa pagtawag sa pulisya ay isang panloloko lang kay Liro Matapos mag-isip, hinanap niya si Liro Gawin natin ang gusto mong gawin. Ano ang gusto kong gawin? Manloko. Isang mag-asawa ang nagbenta ng kanilang anak na babae na may utak ni instinct sa isang scamming organization para sa 1,000,000. Sa panlabas, ang organisasyon ay isang paaralan para sa mga henyo. Sa katunayan, pumipili ito ng mga henyo mula sa mga henyo. Pagkatapos, sa pamamagitan ng matinding pagsasanay, sinasanay nito ang mga kriminal na may mataas na kasanayan upang gumawa ng mga iligal na gawain para sa isang tribal conglomerate. Hindi na makayanan ni Liro ang pagdurusa sa tribal conglomerate na parang impyerno. Ngunit ang bumalik sa dati ay imposible dahil para sa conglomerate, ang mga taong namatay lang ang makakataka sa kanilang kontrol. At kahit ang conglomerate ay hindi alam kung sino ang kanilang chairman. Upang makataka sa kontrol ng conglomerate, kailangang malaman kung sino ang chairman. Nagkataon, habang iniimbestigahan ang mga iligal na ebidensya ng conglomerate, hindi sinasadyang nalaman ni manager ang tunay na pagkakakilanlan ng chairman. Alam niya na tiyak na papatayin siya ng chairman para hindi siya makapagsalita, kaya gusto niyang tumakas sa ibang bansa para iligtas ang kanyang buhay. Dahil bihasa si Liro sa panloloko, kasama siya sa plano ng pagtakas ni manager An. Pagkatapos niyang magsalita, dinala niya si Liro sa isang lihim na silid at kumuha ng 1,000 mahahalagang bagay. Lumalabas na si manager An ay may obsessive-compulsive disorder at matagal na siyang nagtatrabaho sa conglomerate. Naisulat niya ang lahat ng mga kriminal na ebidensya at inilagay ang lahat ng 1,000 aklat sa isang safe. Sa mga dokumentong ito, may isang partikular na file na lubos na pinahahalagahan ni manager An. Inilagay niya ito sa bulsa ng kanyang jacket. Nakita agad ni Liro na ang dokumentong ito ay ang kanyang pagkakataon upang makatakas sa conglomerate. Dahil sa kanyang katalinuhan, nakaisip na siya ng plano upang makuha ito. Matapos magtipon ni manager An, umuwi agad siya. Sinabi niya sa kanyang asawa na si Jang Kyung-ja na ang chairman ay nagbanta na papatayin siya sa loob ng 24 na oras. Kailangan nilang magkasamang tumakas. Ngunit hindi gustong tumakas ni Jang Kyung-ja. Lumabas na gusto ni Jang Kyung-ja si Jae sa conglomerate. Kaya hindi tatakas si Ro kasama si Han. Ngunit bago umuwi si Han, tinawagan ni Ro si Jang Kyung-ja at nakipagtulungan sila sa isa't isa. Kung gusto ni Han na dalhin si Jang Kyung-ja sa ibang bansa, kailangang makuha ni Jang Kyung-ja ang real estate deed na hawak ni Han. Maaaring gamitin ni Ro ang deed para makipag-usap sa chairman na papayag na umalis siya sa kumpanya. Sa oras na iyon, tiyak na mamamatay si Han at hindi na kailangang sumama sa kanya si Jang Kyung-ja sa ibang bansa. Sa simula, ang lahat ay nasa plano ni Ro ngunit sino ang mag-aakala na hindi rin ordinaryo si Jang Kyung-ja? Agad niyang inasikaso si Han na masasabi lang na siya ay nag-aalay ng sarili at ang deed ay lihim na itinago ni Jang Kyung-ja. Mula noon, pinalitan ni Kyung-ja ang posisyon ng manager sa mga kriminal na elemento sa korporasyon at dahil dito, ipinatawag siya ni Jo. Kasabay nito, nalaman ng chairman ang tungkol sa pagtataksil ni Ro at kaya't nagpadala siya ng mga tao upang arestuhin ang buong pamilya ni Ro. Walang awang pinaslang ang mga magulang ni Ro sa harap niya at pinilit siyang magsunog gamit ang sarili niyang kamay upang burahin ang mga ebidensya. Pagkatapos, sinisi siya sa krimen. Dahil sa paghihiganti, pinili ni Ro na magtiis. Inamin na pinatay niya ang kanyang mga magulang at dahil doon ay nakulong siya ng walang kasalanan. Matapos makalaya, sinimulan niya ang kanyang paghihiganti. Bukod sa pagkuha ng titulo ng lupa, natagpuan din niya ang taong kasama sa pagpatay sa kanyang mga magulang na si Professor Shin na may malubhang sakit sa ulo. Ngunit habang tinatapos niya ito, pinigilan siya ni Mouyang sa oras. Subalit, hindi inaasahang pagkatapos ng ilang sandali. Dahil namatay ang matandang lalaki sa sakit, pumunta si Ro sa libing ni Professor Shin at nag-alay ng rosas. Bago siya umalis, binigyan siya ng kanyang assistant ng isang bag ng mga dokumento. Lumabas na bago siya namatay, nagising ang kabaitan ni Professor Shin. Nagsisisi sa kanyang mga nakaraang gawain at gustong magbayad sala. Kaya, ibinigay niya kay Ro ang mga ebidensya na
hinahalap niya laban sa mga taong pumatay sa kanyang mga magulang. Pagkatapos buksan ang file, natuklasan niya na hindi lang mga litrato ang naroon, kundi pati na rin ang mga dokumento ng ilang tao. Malinaw na ang mga tao sa mga larawan ay mga kasabwat sa pagpatay sa kanyang mga magulang. Plano ni Room na unahin ang matabang lalaki, kaya tinipon niya ang tatlong henyo mula sa dating kumpanya upang bumuo ng isang revenge squad at sama-samang pabagsakin ang chairman. Sa team, kasama ang henyong hacker na si Jung Dajeong, ang henyong mekaniko na si Nasa, ang henyong lingwista na si Ringo, at ang abogadong si Han Muuyao. Noong nakaraang linggo, nagmaneho siya ng isang pulang Ferrari at nagpanggap na isang anak ng mayaman na bagong dating mula sa ibang bansa upang makipag-usap kay Park Kyu sa kanyang pabrika tungkol sa kooperasyon. Nang makita ni Lee Room ang may-ari na babae na sinalubong siya, sinabi niya na makikipag-usap lang siya sa mga lalaki. Naintindihan naman ng may-ari na babae at agad na tinawag si Park Kyu. Nakasuot si Lee Room ng maikling palda at fishnet stockings na naglantad sa kanyang magagandang binti. Naglaway si Park Kyu nang makita siya. Bago pa siya dumating, nahak na ni Lee Room ang impormasyon at inimbestigahan siya. Ang lalaking ito ay mahilig magsugal, maghabol ng mga babae, at madalas na nanggagahasa ng mga babaeng empleyado. Kahit na nakulong na siya ng ilang beses, palagi siyang gumagamit ng pera. Para makatakas mula sa batas, pagkatapos niyang ibaba ang telepono, sadyang sinabi ni Room na tumawag ang kuya niyang abogado para sa kanya. Dahil sa pagkalulong nito sa sugal, naghahanap ito ng kasino kung saan-saan. Tinanong din niya si Park Jong-gu kung mahilig ito sa baraha. Bumiti si Park Jong-gu ng makahulugan. Agad namang sinimulan ni Room ang atake. Pinuri niya si Park Jong-gu na talagang tapat at sinadya niyang hawakan ito pagkatapos niyang magsalita. Alam ni Room na ang asawa ni Park Jong-gu ay napakagaling at walang anumang posisyon sa bahay, kaya't ito ay may mababang tiwala sa sarili. Ginamit ni Room ang puntong ito at patuloy na pinuri si Park Jong-gu. Dahil sa labis na papuri, nawala sa sarili si Park Jong-gu at napangiti ng maluwag na halos maging isang guhit ang kanyang mga mata. Napansin ng isang nagpapanggap na assistant ni Room na si Jingo na oras na para tawagan ng palihim si Room. Sadyang sinabi ni Room na pupunta siya sa isang iligal na kasino para magsugal. Nang marinig ito, nainganyo si Park Jong-gu at sumama. Dahil nalinis na ng pulisya ang lahat ng kasino sa buong bansa, matagal na siyang hindi nakakahanap ng lugar para magsugal. Sa huli, hindi na siya nakapagpigil at sumama na. Pumunta si Room sa iligal na kasino para magsugal. Ngunit sa totoo lang, ang buong lugar ay puno ng mga artista na inanyayahan ni Room. Sa simula, sadyang hinahayaan nilang manalo si Park Jong-gu na nagpapanalo sa kanya ng husto. Sa paglipas ng panahon, lalo pang tumaas ang taya niya. Nang hindi niya namamalayan na ipanalo na ng mga kasamahan ni Room ang lahat ng pera niya. Naisip lang niya na kulang lang ang dala niyang pera. Kung hindi, sigurado siyang mananalo. Sa pagkakataong ito, 50 milyon lang ang napanalunan ni Room. Ngunit ang layunin ni Room ay hindi lang makuha ang kaunting perang ito. Pagkatapos ng ilang araw, sinabi ni Room kay Park Jong-gu na target na ng mga pulis ang kasino, kaya't sadyang hindi niya ito pinuntahan. Nang dumating ang susunod na pagkakataon para magsugal, tiyak na magdadala ng sapat na pera si Park Jong-gu. Sa panahong ito, naghanda na si Room ng bagong kasino sa ilalim ng tindahan ng paggawaan ng kotse. Bawat sulok ng kasino ay may nakakabit na kamera at may mga surveillance camera rin sa ilalim ng mga mesa. Sinabi rin niya sa asawa ni Park Jong-gu na panatilihin ang kapital sa pabrika. Sa ganitong paraan, kung gustong magsugal ni Park Jong-gu, kailangan niyang galawin ang pondo ng kumpanya. Sa oras na iyon, kung isusumbong siya sa pagsusugal, tiyak na makukulong siya ng ilang taon dahil sa dalawang magkasabay na kaso. Matagal na niyang gustong paalisin ang kanyang walang silbing asawa at angkinin ang buong pabrika. Lubos siyang nasiyahan sa plano ni Room, kaya't agad siyang pumayag. Nang sabihan na si Park Jong-gu na pumunta sa kasino, talagang ginamit niya ang pondo ng kumpanya para magsugal. Sa pagkakataong ito, tinawag din ni Room si Prosecutor Muyeong upang makipagtulungan. Sa pagsisimula ng laro, ginamit ang nakatagong kamera sa ilalim ng mesa. Sa pamamagitan ng earphones, binigyan ng Nasa ng senyas ang mga manlalaro para manloko. Ngunit bago pa man matapos ang dalawang laro, may kumatok sa labas ng garahe. Matapos masabihan si Room at Muyeong ng Nasa, nagkunwari silang pupunta sa banyo para pansamantalang itigil ang pagsusugal. Inutusan ni Room si Muyeong na tingnan kung ano ang nangyayari, ngunit naghintay muna siya. Pag-akyat ni Muyeong, nalaman niyang mga pulis ang kumakatok. Agad niyang sinabi kay Room na bilisan ang pagtakas kasama ang mga tao sa likod na pinto. Ngunit sinabi ni Room na walang sinuman ang maaaring tumakas maliban sa kanya dahil tumakas na siya at nilock ang pinto. Kaya pala, hindi pala talaga pinagkakatiwalaan ni Room si Muyeong na seryoso siyang makikipagtulungan sa pandaraya. Naniniwala lang si Room kay Muyeong kung may criminal record siya. Ang estratehiyang ito na nakakakuha ng dalawang layunin sa isang bato ay talagang napakagaling. Ngunit minamaliit ni Room si Muyeong. Matagal na palang may backup plan si Muyeong. Sa sandaling ito, pumasok ang mga pulis sa garahe. Hindi nataranta si Muyeong nang kapapan siya. Hanggat hindi nila nahahanap ang daan patungo sa basement, ayos lang ang lahat. Ngunit natuklasan ng pulisya ang isang kahina-hinalang lagusan. Kaya't agad na inilihis ni Muyeong ang atensyon ng mga pulis. Sinabi niya na alam niya ang lokasyon ng kasino, ngunit hindi ito rito. Agad na inutusan ng pulisya ang kanilang kasamahan na halughugin ang lokasyon na ibinigay ni Muyeong. Nang malaman nilang mayroong totoong kasino doon, saka sila umalis. Bumalik si Room sa sikretong base at nang makita ang sitwasyon sa kasino sa pamamagitan ng kamera, naisip niya na nilinlang siya ni Muyeong.
Si Park Jong-gu sa basement ay patuloy pa ring nagsusugal at wala pa ring kaalam-alam. Ang lalaking nakasuot ng maskara na nakaupo sa parehong mesa niya ay isang master sa pagsusugal na inanyayahan ni Muyeong. Dati, siya ay isang kliyente na ipinagtanggol ni Muyeong at halos panalo siya sa bawat laro. Sa huli, naubusan na ng pera si Park Jong-gu. Pagkatapos nito, hinarap ni Muyeong si Room. Alam niyang ipinagkanulo siya ni Room para lang subukan kung mapagkakatiwalaan siya. Hindi maintindihan ni Room kung bakit napakadesidido ni Muyeong na tulungan siya. Sa sandaling ito, dumating ang isang police car. Inaresto nila si Room dahil sa hinalang siya ang nag-udyok sa krimen. Ang totoo, kahapon, ang hayop na pumatay sa mga magulang ni Room ay nakipagkita kay Muyeong sa kulungan. Sinabi niyang ibubunyag niya ang buong katotohanan tungkol sa pagpatay sa mga magulang ni Room noon at umaasa siyang matutulungan siya ni Muyeong na mabawasan ang kanyang sentensya. Dahil ang utak sa likod ng krimen ay nangako sa kanya na iayaman siya kung aakuin niya ang lahat ng kasalanan. Ngunit ngayon, binawi ng mastermind ang kanyang pangako. Kahit pa marami siyang ibunyag na impormasyon, hindi pa rin bibigyan ni Muyeong ang lalaki ng pagkakataon na magsimulang muli. Dahil sa kanilang pag-uusap, ang hayop na ito ay pinatahimik sa gabing iyon at ang pumatay ay nagsabi na inutusan siya ni Room. Kaya, dinakip si Room at dinala sa istasyon ng pulisya. Para sa kanya, hindi na bago ang maakusahan ng walang basehan. Kinagalitan pa niya ang pulis na nag-imbestiga sa kanya. Pagkatapos niyang magalit, humiling siya na makausap ang kanyang abogado. Nang makita niya si Attorney Muyeong, hindi na siya nag-aksaya ng salita at nagsulat lang ng isang papel para ibigay kay Muyeong at ipaabot kay Jingo. Pagkatapos, inayos ng pulisya ang isang harapang paghaharap sa pagitan ni Room at ng pumatay. Ngunit, tinanggihan ng pumatay na inutusan siya ni Room. At pagkatapos ay gumuhit siya para kay Room ng isang larawan ng laso na mukhang kapareho ng 15 taon na ang nakalipas. Sinusubaybayan kita sa lahat ng oras. Malinaw na binabantaan ni Chairman ang Room. Sa kabutihang palad, napalaya siya mula sa hinala. Ang susunod na hakbang ay ang pagproseso ng mga dokumento upang makalabas siya sa kulungan. Samantala, si Jingo, batay sa papel na isinulat ni Room na nagsasaad ng Ki-anim shooter at isang bag ng golf club, ay naunawaan ang nakatagong kahulugan. Ang Ki-anim shooter ay tumutukoy sa sandata na ginamit upang patayin ang mga magulang ni Room. Si Nasa, na bahagi ng pangkat ng paghihiganti, ay natakot nang malaman niya na bahagi ng plano ni Room ang anim shooter dahil siya ang gumawa ng baril na iyon noong nasa syndicate pa siya. Pinaghihinalaan niya na kasama siya sa mga pinaghihigantihan ni Room, kaya't kinausap niya ang kasamahan niyang si Ja. Nakiusap siya kay Ja na tulungan siya, ngunit hindi niya alam na sa ilalim ng banta ng syndicate noon, ipinagkanulo siya ni Ja kay Room at ibinigay ang lahat ng impormasyon tungkol sa pamilya nito. Kaya, pareho silang itinuturing na mga salarin sa pagpatay sa mga magulang ni Room. Kung nais ni Room na ipaghiganti ang bawat taong kasangkot sa pagpatay sa kanyang mga magulang, sinabi ni Ja na wala silang magagawa kundi ang sumamo kay Room at kung maswerte sila, baka patawarin sila ni Room. Ang anim shooter ngayon ay isang expired na ebidensya, kaya't dadalhin ito sa isang junk factory para sirain. Sa kabilang banda, mabilis na kumilos si Jingo. Nagpanggap siya bilang isang manggagawa sa paglilinis ng basura at pumunta sa istasyon ng pulisya. Habang naglilipat ng mga kalakal, kabisado niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa anim shooter at lihim na isinulat ang impormasyon sa isang nakahandang bag. Pagkatapos, sadyang binagsak niya ang lalagyan ng mga gamit bago sirain ang mga ito at nang walang nakatingin, ipinalit niya ang bag ng baril. Nang masira na ang peking baril na kanyang inihanda, hindi napansin ng mga pulis ang anumang kakaiba. Pumunta si Jingo sa bahay ni Room para ilagay ang anim shooter sa bag ng golf club. Sa sandaling iyon, natuklasan niyang ginulo ang bahay ni Room at wala na ang bag ng golf club. Ang ikatlong tao na nakakaalam ng nilalaman ng papel na isinulat ni Room ay si Muyeong. Kaya't hinarap ni Jingo si Muyeong at totoo nga, nakuha ni Muyeong ang bag ng golf club bago pa man si Jingo. Naramdaman ni Jingo na mapagkakatiwalaan si Muyeong, kaya ibinigay niya sa kanya ang anim shooter para ingatan. Nahanap ni Muyeong ang kahon ng regalo na mailaso sa bag ng golf club. Nakita niya roon ang mga larawan ng pinatay ng mga magulang ni Room. Nagpasya siyang tulungan si Room na maghiganti. Nang napawalang sala si Room at pinalaya, hinanap niya si Muyeong upang kunin ang baril. Ngunit hindi naging mahirap ito para kay Room. Sa paggamit ng kanyang katalinuhan at nang hindi nakatingin si Muyeong, mabilis niyang nahanap ang anim shooter na nakatago sa kisam. Nang hanapin ni Muyeong ang baril, nalaman niyang naging isang XB na ito. Sa VSD, nakarecord ang buong kwento ng pagkasira ng pamilya ni Muyeong. 12 taon na ang nakakaraan, ang pabrika ng ama ni Muyeong ay pinuntirya ng syndicate. Ang chairman ng syndicate para patunayan kung gaano kalaki ang mga kriminal na sinasanay niya, inatasan niya ang mga pinakamagagaling na estudyante tulad ni Room. Ang pangunahing misyon ay sirain ang pabrika ng ama ni Muyeong. Noong taon na iyon, natupad ni Room ang misyon ng napakahusay. Ang ina ni Muyeong, na apektado ng pangyayari, ay umalis sa kanilang tahanan at hindi na alam kung buhay pa o patay na. Mula noon, naging ulila si Muyeong. Nang makita ni Muyeong ang katotohanan, hindi siya makapaniwala na ang taong gusto niyang tulungan ay siya palang sumira sa kanyang pamilya. Ngunit isang bagay ang alam niya ng malinaw, napilitan lang si Room. Sa huli, nagpasya siyang kampihan si Room at sama-samang ibagsak ang syndicate. Kaya, muli niyang inalok kay Room na sumali sa team ng paghihiganti.
Hindi inaasahan, mabilis na pumayag si Room sa pagkakataong ito. Batay sa mga pahiwatig na mayroon si Room, ang susunod na target ng paghihiganti ay ang kasalukuyang manager ng Kyungjae Financial Corporation. Una, kailangan niyang nakawin ang red notebook ni Kyungjae na naglalaman ng tunay na pagkakakilanlan ng chairman ng korporasyon na nakatago sa isang vault sa basement ng hotel. Ang basement na ito ay may security system na parang isang bangko. Hindi nagtagal, inihanda na ni Room ang unang plano. Inutusan niya si Jingo na mag-apply bilang receptionist sa hotel at sa tulong ng kanyang husay sa pagsasalita, natanggap siya. Si NASA, na inatasan na siya sa atin ang arkitektura ng hotel, ay nalaman na manipis ang pader sa basement, kaya maaari silang maghukay ng daan. Nang matagpuan na ang daan, nagpanggap si Room bilang empleyado ng sanitation bureau. Pumunta siya sa hotel dahil may nagulat na gumagamit ang mga empleyado ng tubig mula sa inidoro para hugasan ang mga tasa at gumagamit ng mga takure para magpakulo ng tubig. Nagulat ang manager at sinabing malinaw na may gustong manira sa kanila. Kumpiyansa niya pang inimbita si Room na mag-inspeksyon, hindi niya alam na kinalikot na ni Jingo ang ventilasyon sa basement. Dahil dito, makatuwirang pinasara ni Room ang hotel para sa pagsasaayos, para maisagawa ang mga susunod na hakbang. Si NASA ay inatasan na maghukay ng lagusan, si Jingo ang nasa loob, at si Muyeong, na may teknolohiyang telepono, ay lumapit kay Kyungjae para ma-install ni Jadong ang virus sa computer ni Kyungjae. Si Muyeong ay nagsalita lang ng mga walang kwentang bagay kay Kyungjae at tinanong kung bakit hindi ito sumusuporta sa patakaran ng gobyerno na may 3 anak. Natigilan si Kyungjae. Hindi nagtagal, natapos na ni Jadong ang pag-install ng virus sa computer. Nang matapos ang misyon, mabilis na umalis si Muyeong. Nang makita ni Jingo na sumakay sa elevator si Kyungjae at bumaba sa basement, tahimik niyang pinutol ang mga linya ng telepono. Pagkatapos gawin ni Kyungjae ang lahat ng security checks, nakarating siya sa kanyang vault. Nang subukan na niyang i-check ang EC code na ibinigay ng hotel, mabilis na pinawalang bisa ni Jadong ang kanyang telepono at gumawa ng matinis na tunog. Napilitang itapon ni Kyungjae ang telepono at tumakbo para tumawag sa reception, ngunit matagal nang naputol ang linya. Nang hindi siya makatawag, kaya't sumakay siya sa elevator para hanapin ang receptionist. Mabilis na pinutol ni Jingo, na nasa electrical room, ang kuryente ng elevator para makulong si Kyungjae sa loob. Mabilis na pumasok si NASA sa basement. Na-deactivate na rin ni Jadong ang alarm ng vault at ibinigay kay NASA ang EC code na kanyang naharap. Dali-daling binuksan ni NASA ang vault, ngunit nang makita niya ang puno ng pera at ginto sa loob, naging sakim siya at nakalimutan niyang kunin ang red notebook. Pinaalalahanan siya ni Room na kunin ang notebook at umalis na, o kung hindi ay malalagay siya sa panganib. Ngunit bigla siyang nagalit. Hula ni NASA, baka kapag nakuha na ni Room ang red notebook, gagamitin niya ang baril na siya mismo ang gumawa para patayin ang lahat ng kanyang mga kaaway sa syndicate at pagkatapos ay isisisi ito sa kanya. Pagkarinig ni Lee Room, hindi na siya mapakali. Mabilis siyang bumaba sa basement at hiniling kay NASA na ibigay sa kanya ang notebook. Ngunit sa kanyang pagkagulat, mariin itong tumanggi. Inilabas ni Lee Room ang kanyang baril at pinagbantaan si NASA na ibigay ang notebook. Ngunit tumaya si NASA na walang bala ang baril ni Lee Room. Ang tunog ng putok ng baril ay ikinagulat ng iba pang miyembro ng revenge team. Sinubukan ni Jung Da-jong na kontakin si Lee Room, ngunit hindi niya ito ma-reach. Ang tunog ng putok ay ikinagulat ni NASA at napaupo siya sa sahig. Walang nagawa si NASA kundi ibigay kay Lee Room ang notebook. Habang yumuyuko si Lee Room upang kunin ang notebook, may baril na nakatutok sa kanyang ulo. Si Jang Kyung-jae iyon. Lumabas na nakaranas si Ringo ng isang hindi inaasahang insidente kanina. Natuklasan ni Jae ang kanilang plano, kaya't binugbog niya si Ringo. Kinasal si Ringo ni Jae sa isang kabinet, kaya nagawa ni Jang Kyung-jae na pumunta rito upang arestuhin si Lee Room. Nagsinungaling si NASA upang iligtas ang sarili at isiniwalat ang lokasyon ng iba pang miyembro ng grupo. Mabuti na lang, nang binubugbog ni Jae si Ringo, nakita ito ni Jung Da-jong at agad niyang naabisuhan ang iba pa upang umatras at iligtas si Ringo. Matapos kunin ang notebook, pinlano ni Jang Kyung-jae na tawagin ang pulis. Ngunit bigla siyang tumawa. Akala ni Jang Kyung-jae na nabaliw si Lee Room sa takot. Ngunit umaasa si Lee Room na tatawag siya ng pulis dahil sa ganoong paraan, ang tungkol sa notebook ay makakarating sa tenga ng chairman. Kapag nalaman ng chairman ang nilalaman ng notebook, tiyak na hindi niya hahayaang mabuhay si Jang Kyung-jae. Nagpa siya si Jang Kyung-jae na huwag tawagin ang pulis. Ngunit nais ni Jang Kyung-jae na turuan si Lee Room ng leksyon. Dinala niya si Lee Room sa lugar kung saan pinaslang ang kanyang mga magulang noon. Sa sandaling iyon, muling bumalik ang bangungot ni Lee Room. Tinawanan siya ni Jang Kyung-jae at sinabing kung hindi niya kayang kontrolin ang isang utusan, paano niya ipaghihiganti ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ay sinunog niya ang notebook sa harapan ni Lee Room. Walang magawa si Lee Room kundi panoorin na maging abo ang pag-asa niya na makapaghiganti. Lahat ng kanyang pagsisikap ay nasayang. Masaya na umalis si Jang Kyung-jae at iniwan si Lee Room na mag-isa sa kanyang kalungkutan. Para sa isang taong maihenyong utak tulad ni Lee Room, mas masakit ang pakiramdam ng kabiguan. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan siya ni Han Mo-yaong. Sa tulong ni Han Mo-yaong, nakahanap si Lee Room ng ibang direksyon. Inimbestigahan nila na mayroong kumpanya ng kosmetiko sa pangalan ni Jang Kyung-jae, isang mapanlinlang na kumpanya na dalubhasa sa pagbebenta ng mga substandard na kalakal. Pinipilit nila ang mga empleyado na bumili sa mababang presyo. Kung walang pera ang mga empleyado, ipinapakilala nila ang mga ito sa mga nagpapautang ng may mataas na interes para makabili sila at ibenta sa mga customer para kumita. Mayroong isang babae na ang ina ay nangangailangan ang pera para sa isang kagyat na operasyon at gustong kumita ng mas maraming pera kaya't umangkat ng maraming kalakal. Ngunit
ang mga peking, substandard na kalakal na ito ay hindi maibibenta, kaya't nalubog sa utang ang babae. Pumunta ang babae para kausapin ang kanyang superior para ibalik ang kalakal. Ngunit sa halip ay ininsulto siya. Sa huli, nawala ng pag-asa ang babae at nagpakamatay. Ngayon, ang proseso ng panloloko ng kumpanyang ito ay malapit ng matapos. Planong manipulahin nila ang mga stock para makuha ang huling batch ng mga isda at tumakas. Ngunit ang paghihiganti ni Lee Ro-um ay umalinggaw hanggang sa chairman. Nagpadala siya ng mga tao para tanungin si Jang Kyung-ja kung ano ang tinatago niya sa safe na gumugol ng maraming pagsisikap si Lee Ro-um para nakawin. Walang masabi si Jang Kyung-ja dahil kahit na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa umamin, hindi na siya pinagkakatiwalaan ng chairman. Sa sandaling iyon, si Ma Kang-soo, nakakalabas lang sa kulungan, ay dumating at dalubhasa sa panloloko sa mga tao para sa pera ng mga taong iyon. Masasabing siya ang kanang kamay ng chairman. Inayos ng chairman para palitan niya si Jang Kyung-ja para makumpleto ang huling paghuli. Nang matagumpay na naitatag ni Jang Kyung-ja ang mga nagawa, natural na hindi siya papayag na ibigay ito sa iba. Ngayon ay naghahanap siya ng paraan para patumbahin si Ma Kang-soo. Tahimik na naglalaban ang dalawa, ngunit hindi alam ni Jang Kyung-ja na lubhang naiintindihan ng kanyang kasintahan na si Jae ang malupit na taktika ni Ma Kang-soo, kaya't nagpasya siyang sumali sa Vengeance Team para protektahan siya. Ang Vengeance Team ay nagpaplano. Nagpasya silang targetin ang kumpanya ng kosmetiko para makita kung mapipilit nilang lumantad ang chairman. Ang unang hakbang ay pigilan si Ma Kang-soo sa pagmamanipula ng presyo ng stock. Sa makatuwid, kailangan nila ng isang tao para lapitan siya. Sa sandaling iyon, nakita ni Jung Da-jong na nagre-recruit siya ng isang biomedical technical researcher. Pagkatapos ay pinuntahan ni Han Mo-young at Lee Ro-um ang ama ng nagpakamatay na babae, si Ing Lee-jeon, para gampanan ang papel ng researcher at sinabihan siyang mag-apply. Kaya't matagumpay siyang nakapasok sa loob kasama si Ma Kang-soo. Gumawa si Ma Kang-soo ng isang napakagandang plano sa pananalapi. Nais niyang bilhin ng mga mamumuhunan ang stock sa malaking dami upang kapag tumaas ang presyo ng stock, bilhin ito ng mga maliliit na mamumuhunan. Naghihintay siya para sa isang perpektong presyo para tumakas na may dalang pera. Ang misyon ni Ing Lee-jeon bilang isang undercover agent ay alamin ang pagkakakilanlan ng mamumuhunan at ang nilalaman ng plano sa pananalapi upang ang revenge team ay makahanap ng paraan para pigilan ang mga mamumuhunan sa pag-invest upang hindi mamanipula ni Ma Kang-soo ang merkado. Ayon sa plano, naglagay si John Tae-ho ng mga BTP drive na may mga viral sa buong sulok ng kumpanya upang kung isaksak ng isang empleyado ni Ma Kang-soo ang leads sa computer ng kumpanya. Sa kasamaang palad, nang naglalagay si John Tae-ho ng bugging device sa opisina ni Ma Kang-soo, nahuli siya ni NASA. Alam ni NASA na si John Tae-ho ay isang panloob na tao ni Lee Ro-um, kaya't binantaan niya itong mag-resign agad. Kung hindi ay hindi siya mag-aatubiling gumawa ng masasamang bagay. Matapos ang isang malaking pagtatalo kay Lee Ro-um, lumipat si NASA sa korporasyon at naging tauhan ni Ma Kang-soo. Ibinunyag din ni NASA kay Ma Kang-soo na ang tunay na pagkakakilanlan ng chairman ay nakasulat sa pulang notebook ni Jang Kyung-ja. Nang marinig ito, nasasabik si Ma Kang-soo. Masakit ang ulo niya dahil hindi siya makahanap ng paraan para tuluyang pabagsakin si Jang Kyung-ja. Kung makuha lang niya ang pulang notebook, wala nang pagkakataon si Jang Kyung-ja na makabawi pa. Inatasan ni Ma Kang-soo si NASA na maghanap ng paraan para maglagay ng kamera sa opisina ni Jang Kyung-ja para makakuha ng isa-zero ebidensya. Nang malaman ni Lee Ro-um ang tungkol sa pagtataksil ni NASA upang matiyak ang kaligtasan ni Jeon Tae-ho, nagpasya siyang itigil ang kanyang undercover na operasyon at personal na makipagkita kay NASA para kumbinsihin siya. Taos pusong sinabi ni Lee Ro-um na noong ninakaw niya ang pulang notebook, mayroon lamang isang bala sa baril. Kung gusto niyang harapin si NASA, mayroon siyang libu-libong paraan ang hindi na kailangang gumamit ng baril. Binigyang diin din niya na ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay umaasa na babalik si NASA at ang pinto ng koponan ay laging bukas para sa kanya. Dahil sa taos pusong paliwanag ni Lee Ro-um na isaayos nila ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Bago umalis, sinabihan ni Lee Ro-um si NASA, mag-ingat sa paglalagay ng kamera sa opisina ni Jang Kyung-ja at ibigay ang oras ng pagpapatrolya ng gwardya. Panghuli, iniling niya kay NASA na imbestigahan ang mamumuhunan na hinahanap ni Ma Kang-soo. Matapos matagumpay na maikabit ang kamera, nakipagkita si NASA kay Ma Kang-soo. Gumamit siya ng dahilan ang pag-install ng surveillance software para mahiram ang telepono nito. Habang nag-i-install ng software, sinamantala niya ang pagkakataon na suriin ang impormasyon sa telepono at nalaman niya na ang mamumuhunan na kinakausap ni Ma Kang-soo ay ang anak na babae ng isang chaebol na may pangalang Min Kang-eun. Nang malaman ang impormasyong ito, agad na nagplano ng aksyon ang Vengeance Team. Nagplano si Ma Kang-soo na makipagkita kay Min Kang-eun sa isang pribadong party para talakayin ang mga detalye ng pondo. Nagpasya ang revenge team na makapasok sa party at sirain ang pagtutulungan ng dalawa. Gayunpaman, para makapasok sa party, kailangan nila ng imbitasyon. Nalaman ni Jung Da-jeong na ang ina ni Go Yo-han ay nasa listahan ng mga bisita, kaya't nakipagkita si Han Mo-young kay Go Yo-han para hilingin sa kanyang ina na kumuha ng ilang imbitasyon. Sa mga imbitasyon sa kamay, opisyal na nagsimula ang plano. Nang lumabas si Ma Kang-soo sa party, isang miyembro ng revenge team ang bumuho sa kanya ng isang baso ng red wine. Habang si Ma Kang-soo ay nasa banyo para maglinis, si Han Mo-young na nagbalak kayo bilang isang mayamang mamumuhunan ay lumitaw
lumitaw at inatake siya. Kinutya din niya si Ma Kang-soo na napakapangit ng kanyang kurbata at hindi niya maaaring pag-usapan ang pamumuhunan. Ang pinakamahusay ay makipagtulungan sa akin at tiyakin kong tutulungan kitang kumita ng malaki. Bago pa man makapag-react si Ma Kang-soo, iniwan na ni Han Mo-yaong ang kanyang business card at umalis. Sa sandaling ito, dumating sa party ang mamumuhunan na si Min Kang-eun. Nagpanggap si Ringo bilang isang mayaman at eleganteng bilyonaryo na sinusubukang gamitin ang kanyang karisma para makuha ang atensyon niya. Ngunit hindi inaasahang hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Min Kang-eun. Nagdiretso siya sa bar at hinawakan ang kamay ng isang babae na si Lee Ro-um ng Revenge Team. Nang makita ni Lee Ro-um na interesado si Min Kang-eun sa kanya, agad siyang nagpanggap na nakikipagtulungan na nagpaplanong gamitin ang kanyang ganda para pabagsakin siya. Gayunpaman, bago pa man sila makapag-usap, tumakbo si Han Mo-yaong at hinimok si Lee Ro-um na umalis agad dahil malapit nang makipagkita si Ma Kang-soo kay Min Kang-eun. Habang paalis ang dalawa, lumapit si Ma Kang-soo kay Min Kang-eun. Bago pa man siya makapunta sa pangunahing punto, biglang lumitaw si Jang Kyung-ja na patuloy na sinisira ang plano ni Ma Kang-soo para makalikom ng pondo. Sinabi ni Jang Kyung-ja na ang kumpanya ay naghahanda na maglabas ng serye ng mga voucher. Ang paglalabas ng mga voucher na ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa plano ni Ma Kang-soo sa pagkuha ng pondo. Nang marinig ito, nagpasya si Min Kang-eun na ipaanalisa muna sa kanyang team ng risk assessment ang sitwasyon bago magpasya kung mag-invest o hindi. Pagkasabi nito, nagmamadali siyang umalis. Nang makalabas siya ng hotel, napansin niya na hindi pa umaalis si Lee Ro-um. Kinuha ni Lee Ro-um ang isang motorsiklo mula sa kung saan. Alam ni Min Kang-eun na gusto siyang makipagkita ni Lee Ro-um ng pribado. Nadama niya ang hindi mailarawan na kaligayahan nang makita ni Jang Kyung-ja na matagumpay ang kanyang plano. Mayabang siyang nagmayabang sa harap ni Ma Kang-soo. Kung tatanggihan ka ni Min Kang-eun, napipilitan akong tanggapin ka sa aking proyekto. Hindi na tinag si Ma Kang-soo dahil sa pamamagitan ng nakatagong kamera sa opisina ni Jang Kyung-ja na inilagay ni NASA. Nalaman niya na may nakatagong memory card sa lighter na laging nilalaro ni Jang Kyung-ja. Ang nilalaman ng memory card na ito ay malamang na isang kopya ng pulang notebook na sinunog ni Jang Kyung-ja sa harap ni Lee Ro-um na naglalaman ng tunay na pagkakakilanlan ng chairman ng korporasyon. Kung ibibigay ni Ma Kang-soo ang ebidensyang ito sa chairman, imposibleng makatakas si Jang Kyung-ja sa kamatayan. Pagkaalis sa pribadong party, agad na inutusan ni Ma Kang-soo ang pag-aresto kay NASA dahil nag-text lang siya kay Min Kang-eun gamit ang kanyang telepono. At si NASA lang ang humiram ng kanyang telepono gamit ang dahilan ng pag-install ng surveillance software. Ang biglaang paglitaw ni Jang Kyung-ja ay nagpatunay kay Ma Kang-soo na nagbunyag si NASA ng impormasyon. Matapos ilabas ang kanyang galit kay NASA, ikinulong siya ni Ma Kang-soo sa opisina. Kinaumagahan, sinabi niya kay NASA na magpadala ng text message sa Revenge Team. Kung hindi nila makukuha ang pamumuhunan ni Min Kang-eun ngayon, papatayin niya si NASA at si Jang Kyung-ja para ilabas ang kanyang galit. Ang mga salitang ito ay narinig ni Na Jung at Ringo sa pamamagitan ng bugging device. Pagkatapos, hinanap ni Ma Kang-soo si Han Mo-yaong para talakayin ang pagkuha ng pondo kung sakaling may mangyaring masama. Upang subukan ang tunay na intensyon ni Han Mo-yaong, tuwiran niyang inamin na nakapatay na siya ng tao at sinabing ang pagnenegosyo ay nangangailangan ng kaunting dugo para lumago. Ngunit hindi alam ni Ma Kang-soo na lahat ng sinabi niya ay na-record ng recording device ni Han Mo-yaong. Kasabay nito, nakipagkita si Lee Ro-um kay Min Kang-eun. Matapos siyang makumbinsi na tanggihan ang pakikipagtulungan kay Ma Kang-soo, nakatanggap siya ng balita na kung hindi nila makukuha ang pondo mula kay Min Kang-eun, papatayin ni Ma Kang-soo sina NASA at Jang Kyung-ja. Hindi pwedeng mamatay sina NASA at Jang Kyung-ja. Sa kasalukuyan, ang susi sa tagumpay ng paghihiganti ay nasa kamay ni Jang Kyung-ja. Kinumbinsi ni Lee Ro-um si Min Kang-eun na mag-invest kay Ma Kang-soo. Hindi pa tapos makipagnegosasyon si Ma Kang-soo nang makatanggap siya ng abiso sa paglilipat ng malaking halaga mula kay Min Kang-eun. Tuwang-tuwa siya at naisip niyang maaari na siyang mag-ulat sa chairman para makakuha ng reward. Pagbalik niya sa opisina, nakita niyang tumataas ng husto ang stock ng kumpanya at lalo siyang natuwa. Sa sandaling ito, dumating si Go Yo-han sa utos ni Han Mo-yaong para iligtas si NASA. Lubhang masaya si Ma Kang-soo ngayon at dahil sa pagiging probation officer ni Go Yo-han, ayaw niya itong pakialaman kaya masaya niyang pinakawalan si NASA. Sa gayon, matagumpay na nailigtas si NASA. Masyadong maagang nagbuni si Ma Kang-soo dahil sa kanyang pagiging kampante sa pagkulong kay NASA. Inasahan ni Ma Kang-soo na samantalahin ni NASA ang kanyang pagkawala para isaksak ang HB na may virus sa kanyang computer. Matagumpay na na-install ni Jung Da-jeong ang virus at nakuha ang ebidensya na pinapalsipika ni Ma Kang-soo ang kanyang plano sa pagkuha ng pondo at minanipula ang stock market para linlangin ang mga tao. Ang kailangan lang nilang gawin ngayon ay hintayin si Ma Kang-soo na magdaos ng press conference para sa pagkuha ng pondo at pagkatapos ay ilantad ang kanyang mga krimen sa harap ng media para sirain ang kumpanya. Gayunpaman, bago sirain ang kumpanya ng kosmetiko, nais ni Lee Ro-um na makipagtulungan kay Jang Kyung-ja, ang direktor ng kumpanya ng kosmetiko. Gusto ni Lee Ro-um na gamitin ang ebidensya ng mga krimen ng kumpanya para makipagpalitan sa tunay na pagkakakilanlan ng chairman. Kung tatanggi si Jang Kyung-ja na makipagtulungan, ilalabas ni Lee Ro-um ang ebidensya para sirain ang kumpanya at kasabay nito, babaguhin niya ang voice recording ng kanyang
kanilang tawag at ipapadala ito kay Ma Kang-soo, ang mortal na kaaway ni Jang Kyung-ja. Sa oras na iyon, kung may anumang problema ang kumpanya, tiyak na sisisihin ni Ma Kang-soo si Jang Kyung-ja. Hindi inaasahang matigas na tumanggi si Jang Kyung-ja na makipagtulungan. Kung gayon, sisirain na lang ni Lee Ro-um ang kumpanya. Kasalukuyang nagdarao si Ma Kang-soo ng press conference para sa pagkuha ng pondo. Naghahanda na siyang linlangin ang mga tao at tumakas ng tahimik. Habang nililinlang niya ang mga maliliit na mamumuhunan na bumili ng stock ng kumpanya, biglang lumabas sa malaking screen ang panloob na ebidensya ng kanyang pagmamanipula sa presyo ng stock. Kasama ang recording kung saan inamin niya ang pagpatay sa tao. Lahat ng ebidensya ng krimen ng kumpanya ay nailantad sa press conference. Agad na sinubukan ng team ni Ma Kang-soo na tanggalin ang virus, ngunit wala itong silbi. Naipadala na ng virus ang ebidensya sa mga telepono ng lahat ng naroroon sa press conference. Naging magulo ang eksena. Nagmamadaling umalis si Ma Kang-soo sa gitna ng maraming taong sumisigaw sa kanya. Pagkaalis niya sa hall, natanggap niya ang voice recording ng tawag ni Lee Ro-um at Jang Kyung-ja. Sa sandaling ito, si Jang Kyung-ja ay nakatayo sa rooftop, pinagmamasdan ang tanawin. Biglang dumating si Ma Kang-soo at sinakal si Jang Kyung-ja. Sa galit, tinangka ni Ma Kang-soo na itulak si Jang Kyung-ja mula sa gusali para ilabas ang kanyang galit. Inisip niya na tiyak na mamamatay si Jang Kyung-ja. Pero nang tumingin ang kamera sa ibaba, si Ma Kang-soo ang nakahiga sa sahig. Lumalabas na may plano na si Jang Kyung-ja. Ang kanyang tauhan mismo ang nagtulak kay Ma Kang-soo mula sa gusali. Sa sandaling ito, dumating din ang kanyang kasintahan na si Jae sa eksena. Hindi mapakali ang chairman nang mabalitaan niyang patay na ang kanyang kanang kamay. Agad niyang ipinadala ang kanyang mga tao para kausapin si Jang Kyung-ja. Hindi inaasahan na hindi natakot si Jang Kyung-ja, kundi nagbanta pa. Sinabi niya sa chairman na mag-ayos siya para makalabas siya ng bansa sa lalong madaling panahon, kung hindi ay kung mamatay siya o maaresto, ang lahat ng iligal na aktibidad ng korporasyon ay maaaring malantad. Samantala, madaling nakapasok ang chairman sa mga computer ng team. Kahit na si Jung Da-jong ay isang mahusay na hacker, hindi niya mapigilan ang virus. Sa huli, napilitan siyang patayin ang kuryente. Nang buksan niyang muli ang computer, nabura ang lahat ng ebidensya ng mga krimen ng kumpanya ng kosmetiko. Gayunpaman, ang ebidensya na inilabas sa press conference ay nagdulot pa rin ng malaking atensyon ng publiko na nagpapansin sa prosecutor's office na nagpasya na magsagawa ng komprehensibong investigasyon sa kumpanya ng kosmetiko. Nang malaman ito ni Jang Kyung-ja, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sirain ang lahat ng ebidensya. Ang mga bagay na hindi masisira ay itinago sa ika-negatibo 7 palapag ng kumpanya. Kasabay nito, pinilit niya ang lahat ng empleyado na pumirma ng confidentiality agreement. Kahit na ang mga empleyado ay biktima rin ng pandaraya, kung ang kumpanya ay mahatulan ng multilevel marketing. Bilang iligal, magiging kasabwat din sila. Gayunpaman, maaga nang nahulaan ni Lee Ro-um na gagawa si Jang Kyung-ja ng ganoong aksyon. Nagtatag siya ng isang kumpanya ng pautang na walang interes, gamit ang taktikang ito para akitin ang mga empleyado ng kumpanya ng kosmetiko na humiram ng pera. Sa pamamagitan ng proseso ng pagsusuri, nakakuha siya ng isa zero ebidensya ng panloloko ng kumpanya sa mga empleyado. Ang mga empleyado ay naloko ng kumpanya hanggang sa sila'y maubos, kaya nang makita nila ang pagkakataong manghiram ng pera sa 0% na interes, hindi sila nag-atubiling mag-apply. Mabilis na nakakuha si Lee Ro-um ng maraming ebidensya ng panloloko ng kumpanya. Nalaman ni NASA na ang lihim na silid na ginamit ni Jang Kyung-ja para itago ang ebidensya ay nasa opisina ng pananalapi ng kumpanya. Matapos makakuha ng pahiwatig mula kay Lee Ro-um, mabilis na nagtungo ang prosecution sa kumpanya upang maghanap at doon niya natagpuan nila ang isang secret room na puno ng ebidensya. Hindi nila ito nasira at naaresto ang taong namamahala sa kumpanya sa mismong lugar. Ngayon, ganap nang naharangan ang daan ni Jang Kyung-ja. Papunta na sana siya sa airport upang tumakas patungo sa ibang bansa, ngunit sa sandaling iyon, natuklasan niyang napalitan ang kanyang lighter. Dahil lagi niyang dala-dala ang lighter na ito, sigurado siyang ang kanyang nobyong si Jae ang gumawa nito. Kaya naman, agad siyang bumalik upang hanapin si Jae. Ngunit nang makita niya si Jae, nasaksihan niyang binaril ni Jae si Ringo, isang miyembro ng revenge team. Ibinuwis ng isang lalaki ang kanyang buhay dahil sa pagnanais na dalhin ang kanyang asawa sa ibang bansa para mag-travel, ngunit walang awa siyang pinatay ng kanyang asawa. Ngunit nang buksan ng asawa ang red notebook ng kanyang mister, laking gulat niya na ang presidente ay si Jae, ang lalaking araw-araw nilang nakakasalamuha. Habang nagmamadali siyang tumakas, nakasalubong niya si Jae. Nagkunwari siyang walang nangyari upang malinlang si Jae. Nagpanggap si Jang Kyung-ja na umibig siya kay Jae at naging kasintahan nito sa loob ng 15 taon. Upang matiyak ang kanyang kaligtasan, sinunog niya ang red notebook. Ngunit mayroon pa siyang backup na kopya ng laman ng notebook sa isang memory card. Ang memory card ay nakatago sa lighter na kanyang nilalaro araw-araw, ngunit wala siyang kamalay-malay. Ang paggawa ni Jang Kyung-ja sa lighter sa opisina ay buong naitala ng isang kamera na inilagay ni NASA, isang miyembro ng revenge team. Sinabi ni NASA ito sa kanyang kasamahan na si Ringo at agad na gumawa ng plano si Ringo. Humiling siya kay NASA na gumawa ng kaparehong peking lighter at pagkatapos ay nilapitan niya si Jae. Alam ni Ringo na magkasintahan sina Jae at Jang Kyung-ja, kaya mas magiging madali ang pagpapalit ng lighter. Nang malaman ni Jae na naglalaman ang lighter ng impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng presidente, agad siyang pumayag. Nakahanap siya ng pagkakataon at matagumpay na pinalitan ang lighter at natuklasan niya ang memory
memory card sa loob. Pagkatapos, ipinaalam niya kay Ringo na dalhin ang lighter at nakipagkita siya sa isang liblib na lugar sa labas ng lungsod. Nang magkita sila, pinaalalahanan niya si Ringo na dalhin ang baril para kay Liroum. Ngunit sa sandaling ito, gusto lamang malaman ni Ringo kung sino talaga ang presidente. Matapos isaksak ang memory card, agad niyang ipinadala ang datos sa kanyang kasamahang si Jung Da-jeong. Nang makita ni Jung Da-jeong ang datos, parang nagyelo ang buo niyang katawan. Sa pagkakataong ito, itinutok na ni Jae ang baril kay Ringo. Isang putok ng baril ang umalinggaw at bumagsak si Ringo sa isang patak ng dugo. Nagkataong dumating si Jang Kyung-ja at nasaksihan ang eksena. Tinanong ni Jae si Jang Kyung-ja kung bakit matagal na niyang alam ang kanyang pagkatao. Ngunit nagpanggap pa rin siyang walang alam na sinabing ang lahat ay dahil sa pag-ibig na pinaniniwalaan ko sa iyo. Matapos ang isang nakakapanindig balahibong pag-uusap, hindi pinatay ni Jae si Jang Kyung-ja. Binigyan niya si Jang Kyung-ja ng isang address at sinabi sa kanya na hintayin siya doon. Samantala, natanggap ni Jung Da-jeong ang dokumento mula kay Ringo at napagtanto niyang nasa panganib si Ringo. Agad siyang sumama sa kanyang mga kasamahan upang iligtas siya. Pagdating nila sa lugar, tanging isang patak ng dugo at ang relo ni Ringo ang kanilang natagpuan. Kasabay nito, nakatanggap si Liroum ng isang anonymous na mensahe. Ayon sa mensahe, nagtungo siya sa isang inabandonang pabrika. Isang encyclopedia ang nakakuha ng kanyang pansin. Base sa pahiwatig sa sticker sa aklat, binuksan niya ang kaukulang pahina. Nang makita niya ang malaking letrang E, napagtanto niya na ang kanyang kaaway na hinahanap sa loob ng 15 taon ay palagi niyang kasama. Ang ingay sa pabrika ang umakit kay Liroum papasok. Isang lalaking may nakatakip na mukha ang nakasabit sa lubid at humihingi ng tulong. Mula sa larawan na nasa lalaki, napagtanto ni Liroum na isa siya sa mga kasabwat sa pagpatay sa kanyang mga magulang. Ngunit ang Ehi sa likod ng larawan ay nagpagulat sa kanya. Ang lalaki ay ang ama ni Han Muyaw. Kung ganoon, hindi pa pala patay ang ama ni Han Muyaw. Nang malaman ang katotohanan, labis na nalungkot si Liroum. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jae. Nagustuhan mo ba ang regalo? Ano ang gusto mong gawin? Dapat magsimula sa tagapamagitan, di ba? Paano mo mahuhuli ang presidente kung hindi mo mahuhuli ang tagapamagitan? Tumawa ng mapait si Jae at ibinaba ang telepono. Kaagad pagkatapos, binitay ang ama ni Han Muyaw. Mabilis na binasag ni Liroum ang isang salamin at ginamit ang basag na piraso upang putulin ang lubid. Sa kabutihang palad, hindi siya masyadong matagal na nakabitin, kaya nakaligtas ang ama ni Han Muyaw. Nagising siya at nakita niya si Liroum na siyang nagligtas sa kanya at paulit-ulit siyang nagsisi kay Liroum. Nalilito si Liroum dahil sa kanyang nararamdaman. Kasabay nito, nalaman din ni Han Muyaw na buhay pa ang kanyang ama at sangkot pa ito sa pagpatay sa mga magulang ni Liroum. Agad na sumigi ang kanyang empathy disorder at nawalan siya ng malay. Nang magising siya, nasa ospital na siya. Agad niyang hinanap ang kanyang ama at dinala ito sa istasyon ng pulisya upang sumuko. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jae. Alam mo na siguro ang nangyari sa iyong ama, di ba? Ikaw ang presidente, di ba? Mukhang nagsisimula ng gumanti si Jae. Pagkatapos ibaba ang telepono, inutusan ni Jae ang mga tao na makipag-ugnayan. Inihatid niya si Liroum sa isang inabandonang ospital, kung saan naroon din si Ringo. Si Ringo ay kumatose dahil sa sobrang pagkawala ng dugo. Biglang lumabas si Jae at hinawakan ang liig ni Liroum na nagbabanta na bumalik si Liroum sa kanyang tabi at ipagpatuloy ang pagtatrabaho para sa kanya. Kung hindi, ubusin niya ang lahat ng mga kasamahan ni Liroum, kasama na si Han Muyaw na gusto niya. Pinilit din niya si Liroum na patayin si Jang Kyung-ja. Pagkatapos umalis ni Jae, hinila ni Liroum si Ringo patungo sa kanyang mga kasamahan. Sinabihan niya silang dalhin si Ringo sa emergency room at susunod na lang siya. Ngunit sa katunayan, nagtungo siya upang makipagkita kay Jang Kyung-ja. Nagulat si Jang Kyung-ja nang makita ang baril sa kamay ni Liroum. Ang galing mong nobyo ang nagbigay nito sa akin at pinilit niya akong patayin ka. Sa huli, hindi nagawa ni Liroum na patayin si Jang Kyung-ja sa ilalim ng impluwensya ni Han Muyaw. Hindi na siya nabulag sa paghihiganti. Nang makita ni Jang Kyung-ja na talagang ayaw siyang saktan ni Liroum, nagtanong siya upang kumpirmahin, si Jae ba talaga ang nagsabi sa iyo na saktan ako? Sumagot si Liroum sa pamamagitan ng tahimik na tingin. Agad na naintindihan ni Jang Kyung-ja. Nagpasya siyang ibigay kay Liroum ang ebidensya ng mga krimen ni Jae. Ang mga ebidensya ay nakatago sa isang safe. Ipinakita niya ang lokasyon nito kay Liroum at sinabing mapapatunayan nito na ang kanyang direktang pinuno ay si Shin Ki-ho at ginagamit ni Jae ang pangalan ni Shin Ki-ho upang kontrolin ang korporasyon. Ngunit ang pagpapatunay na ginagamit ni Jae ang pangalang iyon ay isang bagay na kailangang isipin ni Liroum kung paano gagawin. Ginawa ni Liroum ang sinabi ni Jang Kyung-ja at kinuha ang lahat ng ebidensya at ibinigay kay Jung Da-jeong. Hiningi niya ang tulong ni Jung Da-jeong. Gamit ang mga ebidensyang ito at ang kanyang kakayahan sa paghack, maghanap pa ng 10 iba pang kaugnay na ebidensya. Pagkatapos, hinanap ni Liroum si Han Muyaw at palihim na inilagay ang isang susi sa bulsa niya. Sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis upang arestuhin si Liroum. Nalaman niyang pinatay pala si Jang Kyung-ja. Matapos umalis ni Liroum sa lugar ni Jang Kyung-ja, agad na dumating si Jae. Sinubukan pa rin ni Jang Kyung-ja na kumbinsihin si Jae na magbago ang isip na ginagamit ang kanilang pag-ibig upang impluwensyahan siya. Sinabi niyang ibinigay niya ang ebidensya kay Liroum para lang mapilitan si Jae na sumama sa kanya sa ibang bansa at mabuhay sila ng magkasama habang buhay. Ngunit si Jae ay isang walang pusong tao, kaya paano siya maaanti? Naniniwala ka ba sa akin? Naniniwala ako. Sinabi ni Jae kay Jang Kyung-ja na inumin ang buong baso ng tubig upang patunayan ito. Hindi nag-atubili si Jang Kyung-ja at agad na ininom ang tubig, ngunit hindi niya inaasahan na mailason pala ang tubig. Sa loob lamang ng ilang sandali, unti-unting nawalan siya ng malay. Sa huli,
Sinakal ni Jay si Jang Kyung-ja hanggang mamatay. Gayunpaman, batay sa fingerprint ni Lee Ro-um sa pinangyarihan at sa surveillance footage, kinilala siya ng pulisya bilang pangunahing suspect. Nang malaman na naaresto si Lee Ro-um, nagplano si Jay na ipasalba siya sa kanyang mga tauhan. Kasabay nito, habang nasa istasyon ng pulisya si Lee Ro-um, gusto niyang patayin ang lahat ng kaibigan at kamag-anak nito. Naniniwala siya na si Lee Ro-um ay para lamang sa kanya at kapag naging mag-isa siya, babalik siya sa kanya. Pagkatapos, nakipag-ugnayan si Jay kay Jung Da-jeong at ipinaalam sa kanya na papatayin niya silang lahat. Sa sandaling ito, narinig ni Han Mo-uyaong ang tawag at agad niyang pinutol ang tawag ni Jay. Tiniyak ni Han Mo-uyaong kay Jung Da-jeong na kaya niyang garantiyahan ang kaligtasan ng lahat. Pagkatapos nito, nagsimula ng kumilos si Han Mo-uyaong. Pinuntahan niya si Lee Ro-um at sinabihan siyang umamin sa pagpatay kay Jang Kyung-ja. Kasabay nito, dapat niyang sabihin na sina Jung Da-jeong at NASA ay mga kasabwat. Ito ay magiging dahilan upang tawagin silang dalawa sa istasyon ng pulisya para sa koordinasyon sa investigasyon at sa gayon ay masiguro ang kanilang kaligtasan. Bukod pa rito, matutulungan din nila si Lee Ro-um na tumakas. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, palihim na inilagay ni Han Mo-uyaong ang susi ng posas kay Lee Ro-um at ibinunyag ang kanyang plano sa pagtakas. Pagkalabas ng istasyon ng pulisya, inayos ni Han Mo-uyaong na ang pinagkakatiwalaan niyang doktor ay lihim na ilipat si Ringo sa ibang ospital. Nang dumating ang mga tauhan ni Jay upang patayin si Ringo, natuklasan nilang nasa loob na pala sila ng isang patibong at agad silang inaresto ng pulisya. Nang dumating ang reporter na inayos ni Han Mo-uyaong sa istasyon ng pulisya, opisyal na nagsimula ang plano ni Lee Ro-um na tumakas. Sina Jung Da-jeong at NASA ay pumunta rin sa istasyon ng pulisya para sa koordinasyon sa investigasyon. Pagdating pa lang ni NASA, agad niyang ipinadala ang kanyang access card number kay Jung Da-jeong. Ang reporter na may espesyal na access card sa istasyon ng pulisya ay inilagay ang card sa isang itinalagang lokasyon. Kinuha ni Jung Da-jeong ang access card ng reporter. Iniwan ang kanyang card at ginamit ang card ng reporter upang hanapin ang computer na iniwan niya. Nag-hack siya sa system at surveillance camera ng istasyon ng pulisya at binuksan ang access para sa card ni NASA. Kasabay nito, inisend niya ang surveillance screen kay NASA. Nang matanggap ni NASA ang abiso mula sa prosecution tungkol sa arrest warrant para kay Lee Ro-um, nagsimula siyang kumilos. Gamit ang dahilan na magsikar, ginamit niya ang access card upang hanapin ang power switch at sinimulan niyang obserbahan ang mga kamera. Nang lumabas si Lee Ro-um sa surveillance screen, agad na pinatay ni NASA ang power switch. Sinamantala ni Lee Ro-um ang pagkakataong ito upang tanggalin ang kanyang posas at kunin ang access card sa itinakdang lokasyon. Pagkatapos ay umalis siya sa istasyon ng pulisya nang walang abala. Nagpadala si Lee Ro-um ng mensahe kay Jay na nagtatakda ng isang lugar kung saan sila magkikita. Kasabay nito, kinuha ni Han Mo-uyaong ang susi na ibinigay ni Lee Ro-um at binuksan ang isang drawer. Sa loob ay isang baril. Sa sandaling ito, nasa kanya na ang lokasyon ni Lee Ro-um. At inihahanda niyang gamitin ang baril na ito upang tulungan siya. Natanggap ng prosecution ang reklamo ni Jung Da-jeong at nagtungo sa secret headquarters ng Revenge Team. Ang lahat ng ebidensya ay nakalagay at maayos na nakasalansan sa mesa. Gayunpaman, pinapatunayan lamang ng mga ebidensyang ito na ang namamahala sa korporasyon ay si Shin Ki-ho at ang mga iligal na pondo ng korporasyon ay inilipat sa account ni Shin Ki-ho at pagkatapos ay inilipat sa isang secret account. Upang patunayan na ang secret account na ito ay pag-aari ni Jay, kailangan nilang umasa kay Lee Ro-um. Personal na nakipagkita si Lee Ro-um kay Jay at nagpanggap na gusto niyang bumalik sa kanya at magtrabaho para sa korporasyon. Gayunpaman, sinabi ni Jay na dadalhin niya si Lee Ro-um sa Myanmar. Upang mamuhay sila ng magkasama, sinunod ni Lee Ro-um ang sinabi ni Jay at nagsabing, kung ibabalik mo sa mga biktima ang 30 bilyong nanakaw ko, sasama ako sa iyo sa Myanmar. Ang halagang ito ay parang pambili lang ng mga merienda para kay Jay. Ngunit siya ay isang uri ng tao na kumukuha at hindi kailanman nagbabalik, kaya tiyak na hindi siya papayag. Nang makita ni Lee Ro-um na hindi naloko si Jay, gumamit siya ng mas matinding paraan. Hawak ko ang lahat ng ebidensya ng iyong mga krimen. Ang account number 38 ay ang iyong secret account at maaaring magpatunay na ikaw ang presidente ng korporasyon. Nakuha ko na ang lahat ng pera mula sa secret account. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang account. Sa sandaling ito, nataranta si Jay at binuksan niya ang kanyang lumang cellphone na matagal nang hindi ginagamit. Nagsimula ang labanan para sa buhay at kamatayan. Dahil kapag binuksan ni Jay ang bank API sa kanyang cellphone, kukumpirmahin ng surveillance program ni Jung Da-jeong kung pag-aari ba ni Jay ang secret account. Tunay nga, nang buksan ni Jay ang bank API sa kanyang cellphone, ipinakita ng screen ng computer ni Jung Da-jeong ang impormasyon na tumugma kay Jay. Nasaksihan ito ng prosecution na nagmamanman sa computer ni Jung Da-jeong. Batay sa lokasyon ni Lee Ro-um, agad nilang inilabas ang arrest warrant. Nag-login si Jay sa bank API sa kanyang cellphone at natuklasang walang nawawalang kahit isang sentimo, kaya siya ay nasisiyahan. Ngunit nang makita niya ang ekspresyon ni Lee Ro-um, napagtanto niyang nalinlang siya. Sa galit, winasiwas niya ang kanyang kamay at binasag ang kanyang cellphone. Patuloy na hinahamon ni Lee Ro-um si Jay na nagdulot ng matinding galit kay Jay kaya sinakal niya ito. Kinuha ni Jay ang kanyang baril at nang handa na siyang barilin si Lee Ro-um, isang putok ng baril ang narinig. Tinamaan si Jay ng bala at bumagsak sa lupa. Si Han Mo-uyaong ang bumaril sa kanya. Balak pa sana niyang tuluyan ng tapusin si Jay, ngunit pinigilan siya ni Lee Ro-um. Pagkatapos, dumating ang pulisya sa pinangyarihan at opisyal na inaresto si Jay. Sa harap ng investigasyon ng pulisya, bagamat lahat ng ebidensya ay nagpapatunay na si Jay ang presidente ng korporasyon, patuloy pa rin siyang nagtatanggi. Hanggang sa sandaling ito, naniniwala pa rin siya na kaya niyang lutasin ang lahat sa pamamagitan ng pera. Ngunit hindi niya inaasahan na gusto na agad siyang putulin ng kanyang mga tauhan.
Sa huli, nahatulan si Jay ng habang buhay na pagkabilanggo. Si Han Mo-yaong naman, dahil sa pagbaril upang iligtas ang isang tao, ay idineklara na lehitimong depensa sa sarili. Dahil sina Lee Ro-um at ang kanyang mga kasamahan ay nagkasala sa paggawa ng mga iligal na gawain para sa korporasyon, kinailangan din nilang harapin ang parusa ng batas matapos maaresto si Jay. Ngunit sa tulong ng pagtatanggol ni Han Mo-yaong, sina Lee Ro-um at ang iba pa ay nakatanggap lamang ng katamtamang sentensya na hindi aabot sa isang taong pagkakakulong. Pagkalipas ng isang taon, sina Lee Ro-um at ang kanyang mga kasamahan ay namuhay ng masaya. Sina Han Mo-yaong at Lee Ro-um ay natagpuan din ang pag-ibig sa gitna ng matinding paghihiganti. Dito nagtatapos ang kwento ngayong araw. Maraming salamat sa panonood. Ano ang masasabi ninyo sa pelikulang ito? Paki-comment sa ibaba.